Hello everyone. Welcome sa ating another episode ng tutorial video natin about analog multimeter. So measuring DC current. So we already finished yung tatlo, no? So yung hindi nakapanood ng ating mga previous video tutorial, so pwede nyo siyang balik-balikan, no? Kung hindi nyo pa naintindihan. Okay, so analog multimeter measuring DC current. Okay. So, itong tutorial natin na 'to, halos parehas siya sa voltage 'no, DC voltage. So yun nga lang current naman yung pinag-uusapan natin dito. So ituturo natin ngayon kung papaano ngayon mag-measure and papaano magbasa ng scale ng ating, analog multimeter pagdating sa current 'no, specifically DC. So take note, so DC ang mini-measure natin na current dito, 'no. So kasi wala tayong AC na pang-measure ng current kasi actually matataas na yung mga yun 'no, 'yan. So puro DC dito, 'yan. So pagka AC current na, so ibang test instrument na naman yun 'no. So yun yung tinatawag nating, clamp meter 'no, pagka AC na. So clamp meter naman ang ginagamit. Okay, so umpisahan na natin 'no, 'yan. Okay. So DC current, 'yan. So meron na tayong template dito na naka-prepare ako, tulad ng mga previous video natin. So dito, makikita nyo, ah, halos parehas sila dun sa ating ah, voltage, no? Voltage scale na ginamit. Okay? So familiar naman kayo dun sa voltage scale natin, no? So halos parehas sila. So bago natin umpisahan yan, so tour ko muna kayo dun sa ating multimeter, no? Okay, so ito yung ating multimeter. Yan. So natapos na natin 'tong AC, no? So AC, ito naman DC panel. Ito resistance panel, no? So dito naman tayo sa DCA. So DCA. So DC current naman tayo. Okay? So makita niyo yung symbol ng DC. So ito, yung may straight line sa taas, then may dash. So DC 'yon, no? So pag AC current, makikita niyo yung symbol naman ng AC na ganito. Current naman. Okay, so ito yung mga ah, ranges natin sa ating DC current, no? So isa-isahin natin. So meron tayong, so yung nakikita niyong una, so 50, no? So yung parang letter U do'n, ang basa do'n micro, no? So 50 micro. So 50 micro na range para sa current. So meron naman tayong 2.5, ito naman M na maliit, milli naman siya. So 2.5 milliampere, no? Then ito 25 milliampere, then meron tayong 0.25, no? Yan. So kung titingnan niyo yung ating mga ranges ng current, mag-umpisa dito sa malaki, 0.25 ampere. Ito na yung pinakamalaki, no? Dito sa ating range. So ibig sabihin,
ang puwede lang i-measure ng ating multitester is 0.25 ampere, ang pinaka-maximum, ang pinakamababa 50 milliampere, 'no. So, ang unit nga pala ng current is in ampere, 'no. So, may mga prefixes lang siya. So, ampere ang pinakamataas, sunod milli, and pinakamaliit is micro. Okay, so 'yan yung mga ranges na pag-aaralan natin ngayon, 'no, sa ating discussion ngayon. Okay, so balik tayo dito sa ating, ah, scale, 'no. Okay. So, isulat muna natin yung mga nakita nating range ng current para so, ito yung mga range ng current sa ating, meter, 'yan. So, yung mga range ng current, so meron tayong okay, so meron tayong, 0.25 ampere na range. So, meron din tayong 25 milliampere na range. Meron tayong 2.5 milliampere na range. And ang pinakamababa is yung 50 microampere. So, ito yung mga different ranges natin na, makikita niyo dito sa ating, DC or analog multimeter, 'no, dito sa DCA panel, 'no. Yan. So, 0.25, 25 milli, 2.5, and 50 micro. So, yung ibang mga model ng multimeter, so actually meron siyang up to 10 ampere, 'no, pero separate yung terminal niya. So, kung gusto mo magsukat ng 10 ampere o 5 ampere pataas, so puwede mo siyang i-plug in do'n sa terminal na 'yon. Pero itong meter kasi natin, analog meter natin, so hanggang dito lang siya sa 0.25 ampere lang yung pinakamataas. So, take note, 'pag nag-exceed dito yung sinusukat mo, puwedeng masira yung ating meter, 'no. So, kaya pagka hindi kayo sigurado na ganito lang yung kababa yung current na ime-measure niyo, so ang gagawin niyo, ah, safety muna, 'no, ng ating gamit para hindi masira. So, kung alam niyo mataas, huwag niyong gamitin 'to. Gamit kayo ng, clamp meter, 'no. So, ito pang mga maliliit lang na current ang kaya niyang i-measure, okey? Okey, so alam na natin yung mga range. So, papaano naman tayo magbabasa ngayon, 'no, ng ating, milliammeter, scale. So, papaano natin siya babasahin ngayon? Okey, so balik tayo dito. So, kung titingnan niyo, may pagkakatulad sila, 'no, dun sa ating voltmeter, sa ating, AC at saka DC na voltmeter. Sa pag-measure at pagbasa ng current, DC current, so ni-u-utilize natin ah, yung, pangalan nito, yung ating voltage scale, 'no? Yung voltage scale natin, yun din yung gagamitin natin sa current scale, 'no, 'yan. Kasi kung titingnan niyo yung kanyang scale, so 0.25, 25, 2.5, 50. So meron yan dito, 'no? May 50 tayo, 250, may 10. So 'pag mas mababa pa dito,
itong isang scale naman yung gagamitin natin 'no. So, kung nakikita niyo dun sa gilid meron siyang marking, so microampere and milliampere 'no. So, ito hanggang 15 milli 'no, I mean, 15 na micro pala. So, 1.5 milliampere, okey. So, yan yung babasahin natin 'pag mas mababa na 'no. Okey, so tingnan natin ngayon kung papaano magbasa. So, sa current reading, sabi ko nga magkatulad lang sila ng DC 'no. So, kung napanood niyo yung ating video sa kung papaano basahin yung DC DC voltage natin, halos gano'n din yung pagbasa dito sa ating, ah, current 'no. So, hindi sila nagkakalayo, okey, 'yan. So so ito sinumarize na natin 'no. So, tingnan na lang natin yung ating PowerPoint. So, actually naka-summarize na 'to, okey. Ayan. So, DC current. So, when operating on 50 micro, sabi niya, microampere na range, so ang gagamitin natin is 0 to 50 scale. So, papakita natin 'yan mamaya, okey. Okey, so number 1, 'yan. So, ang gagamitin daw natin, diyan nagluluko yung aking mouse. Okey, saglit lang. Okey, so ayaw na. Okey, so ito na lang. So, when operating of 50 microampere range, so we utilize 0 to 50. So, ang gagamitin natin sa 50 micro, 0 to 50 'no. So, ito na yung shortcut niya, hindi na natin siya gagamitan ng formula, although puwede siyang gamitan 'no. So, kung ano yung formula natin, the previous yung ating kung papaano tayo magbasa ng voltage, gano'n din dito, okey? So, kung nakalimutan niyo, balikan niyo na lang yung ating video sa tutorial sa pagbasa ng AC, DC current DC voltage 'no. Okay, so number 2, ah, so to read current in 2.5 milliampere range, so read the saan daw tayo magbabasa? Sa 0 to 250 scale 'no. Then mag-move lang tayo ng dalawang places to the left, okay. So number 3, so 'pag 25 milliampere naman yung range, gamit tayo ulit ng 0 to 250. Then just move once to the left 'no. So 'pag 0.25, so 250 pa rin 'no ang gagamitin natin, ang scale natin. Then, mag-move din tayo ng 3 decimal places to the left. Okay, so para mas maintindihan natin, okay, so punta ngayon tayo dun sa ating, table 'no, I mean sa ating template, scale 'no. So sabi niya dito, so 'pag 0.25 ampere, 'pag 0.25 ampere yung ating, na-select na range, so ang gagawin natin, so magbabasa tayo sa, 250
na range. Oh, 0 to 250 na range yung pagbabasa natin. 'Pag 25 milli naman gano'n din, 0 to 250 na range. 'Pag 2.5, 0 to 250 na range. 'Pag 50 micro, do'n naman tayo sa 0 to 50 na range. Okay. So ito muna yung di-discuss natin 'no, so mamaya na yung isang set ng scale. Okay. So, sa pagbasa ng current, madali lang din naman 'no. So ganito lang siya, ito na yung, shortcut. So kung nakaset yung ating selector switch, for example dito sa nakaset siya dito sa ating 0.25 na range. So siyempre magbabasa tayo ngayon sa 0 to 250, 'no? 0 to 250, 'yan, 'yan. So dito tayo magbabasa, 0 to 250, okey? 'Yan, so magbigay tayo ng sample 'no. So say for example naka-select siya sa 0.25 DCA na range, then meron tayong, pointer dito, okey. So nandiyan ngayon yung pointer natin. So ang setting niya is ito 'no, 0.25 ito, nakaset siya diyan. So ano daw ang basa? So what is the reading dito sa ating scale? Okay, so first step, basahin niyo muna siya sa, 0 to 250. So ilan yung interval natin ulit o ilan yung per division natin? Sa 0 to 250. Okay, so meron tayong 5 'no. So 5 per division. So hindi ko na sabihin kung paano nakuha 'no, discuss na natin. So 5 per division, so take note DC siya, dito kayo sa taas magbabasa. So dito AC yan. So 5 per division, so 250, so ito nakatapat siya dito 150. So 155, 160, 165, 170, 175, 180, 185. So yung arrow na yon, ang reading daw nun is 185, 'no. So hindi mo na natin ilalagay yung unit. So balikan natin ngayon ito. So 0.25 siya, paano siya naging 0.25? So yung ating, 250 na range, nag-move lang tayo ng 3 decimal places to the left, okey? Yan. So lagay natin dito, 0.25 ampere na range, ano yung reading? So kung 185 ito, sabi niya dun sa ating, ah, rule, i-move down natin ng 3 beses 'no, I mean 3 decimal point to the left. So 1, 2, 3. So ang ating, reading ngayon, so ang ating reading at 0.25 ampere na range is 0.185. So ang unit niya is ampere. Okay, so mas madali ano? So basahin niyo siya sa 250, 5 per division. 'Pag nakuha niyo yung reading, convert niyo siya 'no, by moving 3 decimal places to the left.
'no? Ito kasing 250 kaya nakuha yung 0.25 nag-move tayo ng tatlo. Yan, kaya 0.25. Okay, so sana naintindihan niyo 'no? Okay, so next is meron tayong, 25 milliampere na range. So ito naman, so kunwari nakaset daw dito, 25 milliampere yung range, okay? And, pagpalagay natin na dito pa rin 'no, diyan pa rin yung ating pointer. So para makita niyo lang yung pagkakaiba, okay? Lagay natin, ah, 25 milliampere na range. So kung nakaset daw dito, ilan ang basa natin dun ngayon, okay? So simple ulit. So magbabasa tayo from 0 to 250. Okay, nasundan niyo? So 0 to 250 ulit na range. So basahin niyo siya kung ano yung basa niya sa 0 to 250 na 5 per division ah, yung mga linya 'no, mga scale natin. So ang, lalabas is 185 pa rin. Pero take note, ang ginamit nating range is 25 milliampere. So ilan daw siya pagka naka-set ng 25 milliampere yung range, ilan yung value dito? So dali lang 'no? So kaya naging 25 milliampere 'yan. So yung ating 250, nag-move lang tayo ng isang decimal, 'no? So gano'n din gagawin natin. So yung, ating, 185, mag-move tayo ng isang decimal place pa-left 'no? So dito. So kaya ang magiging current is 0 or 18.5 milliampere. Okay, so 'di ba ang dali lang 'no? So basta maintindihan niyo yung ating discussion sa DC, ganito rin yung AC. Ay yung ating DC na current. Okay, so next is 2.5 na range naman. Tingnan ulit natin do'n sa ating selector. So minove daw natin siya ng 2.5 and ito pa rin yung reading natin 'no, ay yung pointer natin nandito. So ilan daw ang basa pagka 2.5 milliampere na range? So gano'n ulit. So 185 'yan. So kaya naging 2.5, nag-move tayo ng 2 decimal places sa left 'no. So yung makukuha niyong sagot dito sa 'pag binasa niyo ng 0 to 250 yung range, 185, move ka lang ng dalawang decimal place pa-left. Okay, so magiging 1.85 milliampere. Okay? Okay, next is 50 microampere naman. So 50 microampere na range. So ito nakuha niyo na 'no, yung 2.5. 2.5. So ito yung sagot niya 'no, 1.85 milliampere. So gano'n lang siya 'no. So kung sa 50 microampere na range, so ano daw gagamitin naman natin ngayon? So magbabasa tayo dito sa 0 to 50 naman na 'no. So hindi na siya sa 250 kundi 0 to 50. And ang per division dito sa 0 to 50 na range is 1 'no. So ibig sabihin kung saan siya tumapat, kung ano yung reading mo as is, yun na yun 'no. Okey. So say for example ito ulit
Mamaya na lang tayo mag-example ng marami. Okay. So, diyan ulit, pero ang ating selector, nakaset siya ng 50 microampere. So, papaano pa daw, anong reading daw dito? Ngayon, ganoon pa rin, no? So, ang gagawin natin, basahin natin siya sa 0 to 50 na range ito. So, kung 30 yan, so 1 per division, so 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. So, ibig sabihin, 37 yung reading dito. Pag 0 to 50 yung ating range na ginamit. Okay? So, ano ngayon ang sagot natin? So, di ba sabi natin kanina, kung ano yung mababasa natin dyan na reading as is, yun na yun, no? So, kaya 37 ang sagot natin. So, 37 microampere. Okay, so mas madali, di ba? Kasi 1 per division lang. So, ganun lang yung pagbasa natin ng ating DC current, no? Kung hindi natin kasi alam yung technique kung paano basahin, mahirap siya pagdating sa pag tayo ang babasa, no? Pero kung alam natin ito, mas madali na lang. Okay? Okay. So, bigay pa tayo ng ibang example. No? So, say for example naman, dito naman. Yan. So, dito yung ating reading. So, naka-point yung ating pointer. Ang hahanapin daw natin is 25 milliampere yung range. So, nakaset siya ng 25 milliampere. Ano daw yung reading dito? Okay. So, basahin ulit natin, no? So, ang gagamitin natin from 0 to 250, no? 0 to 250 na range. So, basahin ulit natin siya. So, 5 per division, pag 0 to 250. So, 50 ito, 55, 60, 65. So, tama. Iti natin. So, 5 per division. So, 50, 55, 60, 65. So, 65 yung reading dyan. Kuha nyo? 65. Pero kailangan natin is 25 milliampere. So, doon kasi nakaset yung ating selector switch. So, ang rule natin, so pag 250 yung ginamit mo at 25 yung milliampere yung range, para maging 25 milliampere, so mag-move ka ng 1 decimal place to the left. No? So, kung ang sagot natin is point, o kung ang sagot natin is 65, so mag-move tayo ng isang decimal place, magiging 6.5 milliampere yan. Okay, so nakuha nyo? Another example ulit. Sabihin na lang natin dito. So, at 25 milliampere din lang, ano daw ang reading dito? Yung point na yan. Same procedure. Basahin natin siya from 0 to 250 na scale or range. So, 100 ito. So, 105, 110, 115, 120, 125, 130. So, ang reading daw dyan is 130. So, 130 dito. Yan, tapat na yan. So, ang kailangan natin is 25 milli. Move 1 decimal place to the left, yung 130. So, magiging 13 na lang. No? So, magiging 13 milliampere.
So, 'di ba na napakadali lang, 'no? Okay, so, more example pa. So, 'pag 2.5 naman, 2.5 milliampere yung range and meron daw tayong reading na nandito, ayan. So, ilan daw ang reading natin diyan 'pag 2.5 milliampere, 'no? So, nakaset siya ng 2.5, ilan yung reading natin dito? So, same process, basahin natin siya ng 0 to 250, 5 per division. So, start tayo dito. So, 5, 10, 15, 20. So, 20 siya, no? So, 20, pero ang kailangan natin is 2.5. Para makuha yung 2.5 milliampere na range, so mag-move tayo ng 2 decimal places to the left, no? Okay, so 1, 2. So, ang value ng current is 0.2 milliampere. Okay, so nakuha. O, another example ulit, 2.5 ulit, milliampere. So, dito naman daw tumapat. So, ano daw reading dito? So, 0 to 250 ulit yung gagamitin. So, 200, 205, 210, 215, 220. So, 220 ang reading dyan, pero 2.5 ang kailangan natin yung range natin. So, ano daw ang equivalent niyan, no? So, move 2 decimal places to the left. So, magiging 2.2 milliampere. Okay? So, ganun lang kadali. No? So, ngayon, kung hindi naman ito, may mga instances na actually, hindi naman eksakto talaga. Minsan, kunwari ganito, ganyan yung tumuro, hindi siya eksakto. So, paano mo babasahin ngayon yan? Okay, so madali lang din, no? So, say for example, ang range natin na ginamit is 0.25 ampere. So, ngayon, andito siya, no? Yung arrow natin, pointer. So, ano daw basa dyan? Kung yung selector natin nakaset siya sa 2.25 I mean 0.25 ampere. So, ano din yung reading dito? So, basahin ulit natin siya sa from 0 to 250 na range, 5 per division. So, 150, 155, 160. So, yung point dito hanggang diyan, yan, 160 yan, no? Pero dito naman siya nakaturo. So, 5 per division. So, yung 5 natin, divide natin siya ng 2, magiging ilan ang kakalabasan? 2.5, di ba? Yan. So, 2.5. So, ibig sabihin yung kalahati dito, 2.5 yung equivalent niyan. So, kung ang reading natin is 160 dito, plus ito, kalahati. So, magiging 160 plus 2.5, 162.5. Okay. So, pero ito, hindi pa to yung final answer, no? So, ang gagawin natin, convert muna natin siya dito. Gawin natin siyang ganito kasi ito yung range niya eh, naka-select. So, 0.25 ampere. So, mag-move lang tayo ng tatlong decimal places to the left. No? So, 1, 2, 3. So, ang value ng current natin is
0.1625 ampere. So, ganyan siya, no? So, sa mga hindi eksakto yung pointer, so hatiin niyo lang kung wala niyo per division, hatiin niyo siya, no? Para makuha niyo yung aktuwal na sukat. Okay, so yan yung ating, scale, 'no, na gagamitin. So, dito. So, ito naman sa baba, 'pag yung current natin is mababa siya, 'no, naging, 0.15, 0.5, 0.05, 0.1. So, ito naman yung mga gagamitin natin, 'no, na range. So, same procedure pa rin, 'no, okey. So, i-apply niyo. So, tingnan natin, 'no, mag-sample tayo ng isa. Okey. So say for example dito, ano, ayan, 'yan. So, say for example meron tayong, yung selector natin nakaset siya ng 150 milliampere, 'no. So, 150 milliampere. Ngayon, meron tayong pointer dito na nakaganyan. So, ito. So, 150 milliampere siya. May pointer tayo dito. Dito nakaturo. Take note, 'no. So, saan daw tayo magbabasa niyan? So, hindi naman siya puwede dito sa taas, 'no, yung 0 to 250, 0 to hindi naman siya puwede dito, hindi rin siya puwede do'n. So, gagamitin natin, i-utilize natin 'tong scale na 'to, 'no. So, kung 150 milliampere, so papaanong basa ang gagawin natin ngayon? So, ang nandito kasi is 1.5 lang, 'no. So, para maging 150 'yun, nag-move tayo ng isang decimal place pa-right, kaya naging 150 siya, okey? 'Yan. So, gano'n siya. So, ang gagawin natin, so siyempre babasahin ulit natin, 'no. So, papaano natin siya babasahin ngayon? So, kung ito yung gagamitin nating, scale. Okay, so apply natin yung formula natin, 'no, yung try natin 'tong higher number less the lower number divided by the number of graduation. Value per grad. Try natin siya kung magiging effective siya dito, okay. So, higher number less the lower number. Wala. Okay, so may technical problem. Ayan, 'yan bumalik na. So, try natin siya kung makukuha natin.
Okay? So, for example dito, ang higher number natin dito is ayan 'no, 15. So, ang higher number natin is 15, less natin yung 10. So, puwede namang, 15 less yung 5 'no, kasi higher pa rin yung lower 'to. Or puwede nga rin 15 less 0 'no, yan. Makukuha niyo pa rin yung per division. So, 15 less 10 divided by kung ilan yung number ng graduation 'no, dito, yan. So, for example ito, except ito ano, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, 10 pa rin. So, ang basa ngayon dito, 10 minus 5, 15 minus 10 is 5 over 10. So, 5 over 10 is equal to 2. Yan, tama? Okay. Yan. So, pa-double check, no? So, 5 over 2, 5 to 1 half pala, no? Kasi kung 5 over 5, so cancel, magiging 1 over 0.5, 0.5. Okay, so 0.5 yung ating per division. So, tingnan natin kung tama siya, no? Okay, so umpisahan natin dito sa 10. So 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13, 13.5, 14, 14.5, 15. So tama, no? So ang per division natin from 0 to 15, yan, 0 to 15 is equal to 0.5. Ayan, so alam na natin, no? So 0.5 ang per division. So ngayon, ang gagawin natin, so ito lang yung tatandaan nyo, no? Yung per division niya. So balik tayo doon sa problem kanina. So meron tayong pointer dito, tumapat siya dito, dito mismo. So ano to yung reading at this point? To. So yung point na yan. Anong reading daw yan? Kung 150 milliampere yung range na gagamitin natin. So basahin nyo siya from 0 to 15 na range. Then, mag-move kayo ng isang decimal place pa right. Okay, so sige, basahin natin. So, ang per division is 0.5, no? So, umpisahan natin dito. So, 0, 0.5, 1, 1.5. So, at this point, ito, 1.5 ang reading. Sulat natin. 1.5. Pero hindi pa ito yung sagot, no? Kasi nga, 150 milli yung ating hinahanap. Ito kasi, dito na kasi nakaset yung ating selector switch. So, sabi natin, mag-move tayo ng isang decimal place pa right. Okay? So, magiging 150 milliampere. Okay, so nakuha nyo? So, ganun lang. So, another example ulit. Ito pa rin. So, 150 milliampere. Ngayon, yung pointer natin nandito. So, yan. So, dito siya naka-rest. So, ilan daw yung reading dyan? So, kung ito 5.5, 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.
So, 8.5 yung reading. Okay, so tama? So, 8.5 yung ating reading. So, ngayon, ang mangyayari, sulat natin dito 8.5. So, mag-move tayo ng isang decimal place pa right, no? So, magiging 850 milliampere. Okay, so yan yung basa dyan, no? Sa ating current reading. Okay. So, ano pa? So, kung 15 milli naman, 15 milliampere yung range natin. So, say for example, nandito yung ating pointer. 15 milliampere. So, kung ano yung mababasa nyo dito, as is, yun na rin yun, no? So, hindi na siya magbabago. Okay? So, sige, sagutan natin. So, 15 milliampere yung range. Ano daw yung reading dito? So, kung 10, 10.5, 11, 11.5, 12, 12.5, 13. So, 13 yung basa dyan. So, 13 milliamp. Okay. Okay, so ayan na, no? Yan yung sagot natin. So, 15 milliamp. So, ang sagot natin is 13. 13 milliampere. Okay? So, ganun lang siya. So, i-move nyo lang yung decimal place depende dun sa range na ginamit, no? Para makuha nyo yung accurate na reading pagdating dito sa ating current reading, no? Ayan. Okay. So, kung ito, last example natin. So, kung 1.5 naman, milliampere yung ating range na ginamit, and say for example, nandito yung ating pointer, so ano daw basa dyan? So, 6 na to, 6.5. So, 6.5, so para naging 1.5. So, yung 15, nag-move tayo ng isang decimal place, no? So, mag-move ka ulit ng isang decimal place. So, magiging 0.65 milliampere. Ayan, no? So, yun yung reading pag 1.5 milliampere yung ating yung ating selector, no? Kung saan nakaset. Ayan. Okay guys, so I hope na naintindihan niyo yung ating topic, ating discussion tutorial dito sa current reading, no? So, ang tatandaan nyo lang, pag current reading, kung ano yung ginawa natin kanina sa DC voltage reading, ganun din dito, no? Ito nga, shortcut na nga lang. Hindi ko na pinakita yung mga decimal. Okay, so, tandaan lang natin, pag 2.5, 5.25, gamitin natin 0 to 250 range. Pag 25, ganun ulit. Pag 2.5, ganun din. Pag 50 micro, 0.5, 0 to 50 na range, no? So, adjust ka lang, no? Para kung ano yung range na nakaset. So, i-read mo siya ng 250, then, kung ilang decimal places yung i-adjust mo, yun lang susundin mo. Tulad sana dito, sa number 1. So, kung 0.25 yung range, basahin mo siya sa 0 to 250 na range, then mag-adjust ka ng 3 decimal place palit. Pag ito naman, mag-adjust ka ng
isang decimal place pa left. 'Pag ito naman, dalawang decimal place pa left. 'Pag ito naman, 0 to 50 ang range ang gagamitin mo. 1 per division, kung ano yung mare-read mo as is, yun na yun, 'no? Kasi 1 per division nga, eh. Kung saan tumapat, yun na yung reading niya, kung anong basa dun. So, pagka mga maliliit na current like, 15 milliampere, 1.5, 150. So, dito naman kayo magbabasa. Gamitin niyo yung formula natin kung nakalimutan niyo yung per division niya, ito, saka niyo i-apply. So, dito naman sa 0 to 15 milliampere na range sa baba, so kung ano pang range yung naka-select, kung 150, kung 15, 1.5 milliampere, 150 microampere, same pa rin yung procedure, 'no? Basahin niyo siya from 0 to 15 na range with 0.5 per division. Then, mag-move lang kayo ng mga decimal places. Depende dun sa nakaselect na range, no? Tulad yung sinabi natin dito. So, mag-move lang kayo ng decimal places. Okay, so I hope na naintindihan nyo yung ating discussion, kahit na medyo mahaba. And anyway, thank you for your time, no, sa pakikinig. And kung nagustuhan niyo yung video natin, so mag-comment kayo sa baba. Kung may mga clarifications kayo, comment nyo sa ating comment section para matugunan natin ng sagot, no? Okay? So, kung nagustuhan mo yung ating video, please like and subscribe para kung may mga future video pa tayo na gagawin na tutorial, ma-update ka, no? So, yun lang sa ngayon, no? So, see you again sa ating next video tutorial. Thank you for watching and God bless all.